Noong August 1, 2025, habang abala ang mundo sa kani-kanilang mga issue, mula sa krisis sa Gaza, inflation sa Europe, hanggang sa patuloy na climate emergency, isang break news ang biglang yumanig sa mga pahayagan, telebisyon at social media platform sa buong mundo. Si President Donald Trump nag-order ng strategic deployment of U.S. nuclear submarine following a Russian threat. Sa unang dinig, tila ito ay bahagi lamang ng karaniwang tensyon sa pagitan ng mga bansa. Pero sa mga eksperto sa geograpika, military at diplomasyon, ito ay hindi ordinaryo. Ito ay pagbubukas ng bagong yugto sa pandaigdigang digmaang malamig o baka mainit na. Ang utos ni Trump ay hindi basta lumitaw mula sa wala. Sa loob ng halos 3 taon, patuloy ang kaguluhan sa pagitan ng Russia at Ukraine, kung saan sinusuportahan ng Estados Unidos at mga kaalyado ang panig ng Kiev. Ngunit nitong mga huling buwan may dramatic escalation. Si Dmitry Medvedev, ang dating Pangulo ng Russia at kasalukuyang hawak ang mataas na posisyon sa National Defense Council, ay nagbigay na matinding babala. At ang sabi niya, kung patuloy na makikialam ang Amerika at NATO, ang aming mga layunin ay hindi namin ilalayo ang daliri sa button. Ang susunod na digmaan ay hindi magiging katulad ng nakaraan. It will be totally and final. Ang mga salitang ito ay hindi lamang diplomatic, posturing, para sa militar at Amerika. Ito ay isang credible threat, isang payag na nangangailangan ng agarang aksyon. Sa Oval Office ng White House, pinunong ni Donald Trump ang kanyang National Security Council at Department of Defense. Ilang oras matapos ang pagpupulong, inanunsyo ng Pentagon, 2 Ohio-class nuclear submarine will be repositioned to highly sensitive region for deterrence and strategic readiness. Ang Ohio-class nuclear submarine ay kabilang sa pinaka-advanced at pinaka-kakilakilabot na armas ng Amerika. Bawat isa ay may kakayahang magdala ng 24 Trident II D5 nuclear missile na may sapat na puwersa upang burahin ang buong lungsod sa isang iglap. Ang posibleng lokasyon ng deployment, ito ay sa North Atlantic, malapit sa Russia at Europa. Dito maaaring mapigilan ang galaw ng Russian Naval Forces. Ang isa pa ay ang Arctic Ocean, isa sa mga tinuturing na next battlefield dahil sa yaman at ruta ng transportasyon. At ang panghuli, ang Western Pacific, para bigyan ng mensahe hindi lamang ang Russia, kundi pati ang China na naninindigan sa issue ng Taiwan. Ang akbang na ito ay maaaring basahin sa 2 paraan. Una, pagpapakita ng lakas. Isang mensahe sa mga kaaway ng Amerika, kami ay handa, kami ay may kakayahan. Ang pangalawa, pagkontrol sa narrative. Matagal nang binabatikos ni President Trump dahil sa pagkakaroon ng malapit na relasyon kay Putin. Sa hakbang na ito, pinapakita niyang siya ay matatag at makabayan. Sa paningin ng mga botante, lalo't malapit na ang darating na halalan, ang epekto sa politika. Sa Amerika, hati ang opinyon. Ang mga loyalista ni Trump ay nagsasabing ito ay decisive leadership, habang ang oposisyon ay nagsasabing ito ay reckless and dangerous. Sa Europa, humiling ng pagpupulong ang NATO upang talakayin ang collective defense response. Sa China naman, nanawagan ng maximum restraint ang Beijing, ngunit tagdagdag rin sila ng naval patrol sa South China Sea. Sa Pilipinas at ASEAN, naglabas ng neutral statement ang DFA, ngunit tahimik
na nag-aalerto ang Western Command ng AFP. Muling bumabalik sa kasaysayan ang mga imahe ng Cold War. Ang panahon ang buong mundo ay nabubuhay sa takot ng biglaang nuclear war. Pero ang pagkakaiba ngayon, mas maraming bansa ang may kakayahang nuklear. Mas mabilis ang pagkalat ng impormasyon at disinformation. Mas mahirap ngayon kontrolin ang emosyon ng masa, lalo na sa social media age. Ito ba ay deterrence o provocation? Kapayapaan ba ang layunin o kontrol? Sa likod ng mga armas, barko at missile, nariyan pa rin ang mga tao, mga sibilyan sa Kiev na umaasa matatapos na ang kaguluhan. Mga pamilyang Amerikano na takot sa posibilidad ng nuclear war. Mga diplomat na araw-araw nakikipaglaban hindi sa armas kundi sa diplomasya. At sa panig ng bawat bansa, may mga lider na tila laro lamang ang geopolitical o geopolitics. Pero sa mundo natin ngayon, ang isang maling utos ay maaaring magbunga ng pagkamatay ng milyong-milyong tao. Hindi natin alam kung saan nahatong ang deployment na ito. Pero isang bagay ang malinaw, habang ang mga submarines ay tahimik na lumulubog sa kailaliman ng dagat, ang buong mundo ay nakatingin o nakatingala sa langit ng nag-aala. Baging masimula ba ito ng bagong digmaan o huling babala para sa kapayapaan? Kaibigan, ano ang tingin mo sa hakbang na ito ni Pangulong Donald Trump? Palatandaan ba ito ng matatag na pamumuno o paanyaya sa panganib? I-comment ang inyong opinyon sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang malalim na kwento sa likod ng mga kumakalat na balita. Maraming salamat.